Filipino 4, Quarter 2, Week 5. Matatag Curriculum. Panuto, humanap ng kaparehang kamag-aral at gayahin ang ginawang usapan ng magkamag-aral na sina Kevin at Enzo. Sagutin ang mga gabay na tanong matapos itong gawin. Sina Kevin at Enzo. Enzo, alam mo bang dumalo kami ni Ate Sophie sa kaarawan ng pinsan namin doon sa Bulacan noong Sabado? Talaga ba? Ang dami sigurong dumalo roon sa kaarawan ng pinsan mo at tiyak akong pinaghandaan mo ang pagdalo sa kaarawan ng iyong pinsan. Aba, oo naman. Isinuot ko nga itong paborito kong sapatos at ibinigay ko rin ang regalong binili namin para sa kanya. Napakasaya siguro ang nagdaang kaarawan ng pinsan mo. Oo, tama ka. Napakasaya ng kaarawan ng aking pinsan. O sige, buhatin mo na iyang bag mo at tinatawag na tayo ni Sir. Mukhang pupunta na tayo roon sa Silid-Aklatan. Ano-anong panghalip pamatlig ang ginamit sa usapan ni na Kevin at Enzo? Tama, ito ay doon o roon, iyan o iyang, at ito. Paano nila ito ginamit bilang panturo sa pangalan? Mahusay, malapit sa nagsasalita, malapit sa kausap, at kapwa malayo sa nagsasalita at kausap. Panuto, buo salita. Pumitas na mga letra mula sa puno upang makabuo ng mga salita. Ang mga letrang nakasabit sa puno na kapag pinagsama-sama at binuo ayon sa tamang pagkakaayos ay mabubuo ang salitang magpapakahulugan na talaan ng mga karanasan o nangyari sa buhay ng isang tao sa bawat araw. Isusulat lamang ang mga letrang mapipili upang makabuo ng salita batay sa dami ng guhit na makikita sa bawat bilang. Tiyakin lamang na tanging ang mga letrang makikita sa puno ang gagamitin sa pagbuo ng salita. Pumili na ng mga letra at bumuo ng salita. Narito ang mga posibleng kasagutan. Awa, at, tala, araw, wala, tara, awat, tawa, alat, larawan, at arawan. Tekstong naratibo o talasalitaan. Muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Mga salita, ibigay ang kahulugan nito at gamit sa makabuluhang pangungusap. Para sa gawain bilang isa, panuto, muling balikan ang mga salitang nabuo mula sa huling gawain. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-anong salita ang iyong nabuo? Ano ang pinakamaikli at pinakamahabang salita ang iyong nabuo? Anong salita kaya ang mabubuo kapag isinaayos ang lahat ng mga letrang matatagpuan sa puno batay sa pagpapakahulugang binanggit sa naunang panuto?
para sa ikalawang araw. Sagutin ang tanong. Isulat ang mga mahalagang pangyayari o karanasan mo ngayong araw. Paano nakaapekto ang mga ito sa iyong damdamin o pananaw? Nasubukan mo na bang kumuha ng larawan mula sa tuktok o taas ng bundok? Ano ang iyong naging pakiramdam? Tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay isang uri ng sulatin na nagkukwento ng isang pangyayari o serye ng mga pangyayari. Basahin at unawain ang maikling teksto na may pamagat na si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sa panulat ni Michael C. de los Santos. Sabado, ika-17 ng Nobyembre, 2023. Pasikat pa lang ang araw nang simulan naming akyatin ang bundok sa aming bayan. Kasama ko sina Kuya Paul at Simon at ang aking pinsang si Pipoy. Bitbit namin sa pag-akyat ang aming mga ilang personal na gamit, mga pagkain at tubig na inumin. Sa daan paakyat pa itaas ay makikita ang nagtatayugang mga puno na sa palagay ko'y puno ng nara. Batay sa resulta ng aking pananaliksik, ang nara, ito ang pambansang punong kahoy ng Pilipinas at ang panlalawigang punong kahoy ng Chonburi at Phuket sa bansang Thailand. Matatagpuan ito sa maraming lugar sa ating bansa, kadalasan sa mga pangunahing kagubatan at kapatagan. Kabilang din sa makikita ang ilang makukulay na bulaklak tulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Nagsisilbing musika sa amin ang huni ng ibon tulad ng maya, bago ang Philippine Eagle, mababasa at itinuturo bilang pambansang ibon ang maya. Maraming ulit din kaming bumagtas sa mga ilog na napakalinaw ng tubig na sa tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura. Nagpapahinga rin kami kapag malayo na ang aming nalalakad. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Pagsapit namin sa tuktok, humanap kami ng malilim na lugar at inayos namin ang dala naming sapin at inilagay ang mga pagkain. Masaya kaming nagkwentuhan sa aming karanasan sa pag-akyat sa bundok. Namahinga kami sandali at dinama ang malamig na hangin at lunti ang paligid. Bago kami umalis, ay ipinaalala ni Kuya Paul na sinupin namin ang aming mga kalat at wag na wag kaming mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura. Mabilis kaming nakababa at ligtas kaming nakarating sa aming bahay. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy batay sa teksto? Magaling! Isinalaysay ni Kaloy ang kanyang pag-akyat sa bundok kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Mahusay! Nangyari ito noong Sabado, ika-17 ng Nobyembre 2023 sa kanilang bayan. Sino-sinong nakasama ni Kaloy sa pag-akyat ng bundok? Ano-anong pangyayari ang ibinahagi ni Kaloy sa kanyang pag-akyat sa bundok? Ano-ano naman ang mga ginawa nila sa tuktok ng bundok?
Magaling! Nakasama ni Kaloy sina Kuya Paul, Simon at Pipoy. Ibinahagi nila ang mga karanasan tulad ng pagdaan sa mga ilog, pagpapahinga at pagkukwentuhan sa tuktok ng bundok. Ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? Tama! Ipinaalala ni Kuya Paul na linisin ang kanilang mga kalat at huwag mag-iwan ng basura. Matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Ang pagsasalaysay tungkol sa mga puno ng nara at huni ng ibon ay katotohanan. Samantalang, ang opinyon ay ang pag-alis sa bundok na mabilis at masaya. Tandaan, tala-arawan, isa itong pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaaring saklawin nito ang pangyayari sa buong isang araw ng nagsusulat nito. Para sa ikalawang araw. Pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari. Katunayan, katiyakan ng isang impormasyon o datos. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa, at iba pa. Halimbawa, batay sa resulta ng nakaraang halalan, itinanghal bilang senador si Risa Hontiveros. Pinatutunayan ni Jose Rizal sa kanyang nobela na mahalaga ang edukasyon at gampanin nito sa isang bansa. Mula kay Andres Bonifacio ang katagang, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Samantala, ang opinyon o palagay ay pansariling pananaw o paniniwala hinggil sa isang bagay na maaaring hindi nakabatayan sa katunayan o kaalaman. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso. Sa aking palagay, sa tingin ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Halimbawa, sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa ating paaralan. Sa tingin ko, mas magiging maunlad ang bansa kung bibigyan tuon ang sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Para sa akin, si Ramon Magsaysay ang pinakamagaling na pangulo ng bansa. Para sa susunod na gawain, panuto, mag-isip ng isang larawan na nagre-representa ng pangyayari sa iyong buhay. Isulat sa talahanayan ang tungkol sa pangyayari sa napili mong larawan. Gawing sanggunian ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng pagsasalaysay upang mabuo ito. Ang aking larawan. Ang aking larawan idikit sa kabilang hanay. Kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Sino-sino ang mga kasama sa pangyayaring ito? Ano-anong kaganapan sa larawang ito? Para sa ikatlo hanggang ika-4 na araw. Salay buhay, pagsasalaysay ng nangyari sa aking buhay. Pagbuo ng isang sulatan ng tala-arawan gamit ang mga naresiklong papel na muling binuo. Gawing malikhain ang pagbuo. Limitado lamang sa mga niresiklong gamit ang bubuuing sulatan na magsisilbing tala-arawan. Narito ang rubrik para sa pagbuo ng tala-arawan mula sa niresiklong gamit. Mga pamantayan, pagkamalikhain, kabuuang itsura ng gawa. At para sa paraan ng pag-i-score, napakahusay,
5 puntos, mahusay-husay, 4 puntos, mahusay, 3 puntos. Pagbutihin pa ang gawa, 2 puntos, at kailangang magsumikap sa paggawa, 1 puntos. Narito ang mga iba pang pamantayan. Organisasyon ng mga ideya, wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag. Para sa pabaong pagkatuto, ano-anong mahahalagang impormasyon ang dapat taglayin ng isang teksto tulad ng tala-arawan upang maunawaan ang detalye nito? Mahusay, taglayin dapat ng isang teksto ng tala-arawan ang petsa at oras, mga kaganapan, mga detalye tungkol sa mga nangyari, tao at lugar, damdamin at reaksyon, at mga aral upang maunawaan ang detalye nito. Ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Magaling! Ang katotohanan ay impormasyon na maaaring patunayan at totoo, habang ang opinyon ay isang personal na pananaw o kuro-kuro na hindi maaaring patunayan. Bakit mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Tama, mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon upang makakuha ng tamang impormasyon at makagawa ng wastong desisyon. Para sa pagsusulit, tukuyin ang mga mahalagang impormasyon mula sa tala-arawan. Basahin at unawain ang teksto. Bilugan ang titik ng tamang sagot na angkop sa hinihingi ng bawat tanong. Mahal kong diary. Ika-31 ng Disyembre, 2022. Huling araw ng taon. Maingay na sa paligid. Maraming nagpapaputok upang salubungin ang paparating na taon. Naghahanda na rin ng pagsasaluhan ang aking mga magulang para sa medianoche. Iba't iba ang ingay na maririnig sa labas, subalit higit na nakababahala ang mga usok na nagmumula sa mga paputok, gayon din sa mga nagsusunog ng mga lumang goma. Naalala ko nga, sinabi ng aming guro sa agham na malaki ang magiging epekto nito sa ating ozone layer. Maaaring magdulot ito ng patuloy na pagkasira nito. Sana sa mga susunod na pagdiriwang ng pagsalubong ng bagong taon, wala nang maraming magpapaputok at lilikha ng mga makakapal na usok. O sige, dito ka muna at magpapaingay na rin ako. Hihipan ko na ang biniling torotot ni tatay at magpapatunog na rin ako ng takip ng kaldero. Nagmamahal, Rosa Mia. Kailan nangyari ang itinala ni Rosa Mia sa kanyang tala-arawan? A. Unang araw ng taon. B. Huling araw ng taon. C. Araw ng Pasko. Pangalawa, ano ang ipinagdiriwang na okasyon batay sa tala-arawan ni Rosa Mia? A. Simbang gabi. B. Pista ng bayan. C. Medianoche. Pangatlo, ano ang ikinabahala ni Rosa Mia sa gaganaping pagdiriwang? A. Makasisira sa ozone layer ang mga usok. B. Maghihirap ang tao sa pagbili ng paputok. C. May kalamidad na darating sa pagsapit ng bagong taon. Pang-apat na bilang, ano ang hinahangad ni Rosa Mia para sa susunod na pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon? A. Wala nang magpapaputok para di na makalikha ng makapal na usok. B. Maraming maputukan ng paputok sa kamay. C.
maubos ang pera ng mga tao sa pagbili ng paputok. Panglima, paano ang gagawing pagpapaingay ni Rosamia sa pagsalubong ng bagong taon? A. Magpapaputok ng baril. B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. C. Magpapatugtog ng malakas na musika. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Pangalawang bilang, letrang C. Pangatlo, letrang A. Pang-apat, letrang A. At panglima, letrang B. Para sa takdang aralin, basahin at unawain ang kwentong bayan. Gawan ng pagbubuod ang bawat bahagi ng kwento batay sa inilagay na bilang sa bawat bahagi nito. Isulat ang buod sa isang buong papel. Ang mahiwagang singsing. Ulila na sa ama si Edwin. Hikahos ang buhay nilang mag-ina pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanila ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo. Ngunit saan sila kukuha ng puhunan? Pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nila ang maaaring maging sangla. Nagkatinginan na lamang ang mag-ina. Hindi sila makakibo pagkat wala silang anumang ari-arian. Gayunpaman, pauutangin ko rin kayo. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo na dumulog sa akin. Kaya lamang, pauutangin ko kayo sa isang kondisyon, sabi ni Mang Rico. Payag ba kayo? Tanong ni Mang Rico. Opo, payag kami. Ano po ang kondisyon? Tanong ng nanay ni Edwin. Na ang halagang 1,000 pisong uutangin nyo ay dodoblehin kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 1 taon. Ani Mang Rico. Nangamba ang mag-ina sa sinabi ni Mang Rico. Subalit, dahil sa laking pagnanais na makapagnegosyo at makaahon sa kahirapan, ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Nang sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang 100 piso upang ihanap ng anumang pagkakakitaan. Anak, Edwin, mag-ingat ka. Tiyakin mong maihahanap mo iyan ng pagkakakitaan. Bilin ng ina. Sa daan patungo sa poblasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tao ang isang asong payat. Nagnakaw raw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya't pinigil niya ang mga tao. Hulihin niyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng 100 piso, sabi ni Edwin, upang wag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos niyon, ay inuwi ni Edwin ang aso sa kanila. Nang makita ng ina ang aso, nagtanong siya, Edwin, ano ang gagawin mo sa aso? Makatutulong ba iyan sa ating paghihirap na ito? Hayaan na po ninyo, inay. Naawa po kasi ako sa aso. Baka mapatay na mga tao, sagot ni Edwin. Kinabukasan, humingi na naman si Edwin ng 100 piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya roon ang galit na tindera at halos patayin ang pusang inaakalang kumain ng baong ulam ng tindera. Naawa si Edwin sa pusa. Huwag na po ninyong patayin ang pusa. Heto po ang 100 piso. Bumili na kayo ng inyong ulam. Sobrang iyak ng ina ni Edwin noong malaman ang tungkol sa inuwi ni Edwin na pusa. Unti-unting nauubos ang perang hiniram nila na walang nangyayaring makapag-aahon sa kanila sa hirap. Humingi na naman ng 100 piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin
at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit pinaalalahanan niya ito. Anak, nauubos na ang inutang nating pera at wala pa tayong nasisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico, paalala ng ina. Huwag po kayong mag-alala, inay. Sisikapin ko pong kumita ng pera. Makababayad din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos, sabi ni Edwin. Sa daan patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang ubod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda, kaya nakiusap si Edwin sa mga tao na wag nang saktan ang isda at babayaran niya ito ng 100 piso. Tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot sa kanila ni Edwin ang 100 piso. Pagkatapos nito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa siya sa isda. Laking gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. Edwin, mabait ka at maawain. Ngunit alam ko ang malaki mong problema, ang utang ninyong mag-ina kay Mang Rico at kung paano kayo makababayad sa kanya. Napatulala si Edwin sa narinig. Huwag kang matakot, Edwin. Ibuka mo ang aking bibig. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong singsing. Patuloy ng mahiwagang isda. Natatakot man, ay ginawa rin ni Edwin ang iniuutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang singsing. Humiling ka, Edwin, sa singsing. Utos pa ng isda. Humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at ubod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwang kinain ni Edwin ang mga pagkain. Oh, naniniwala ka na ba, Edwin, sa mahiwagang singsing? Tanong ng isda. Opo, kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko kaya magagantihan sa ibinigay ninyong mahiwagang singsing? Tanong ni Edwin. Hilingin mo sa mahiwagang singsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat, sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda. Lumaki ang tubig at lumangoy ng papalayo ang isda. Nang hindi na matanaw ni Edwin ang malaking isda, halos patakbo na siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Humiling ang mag-ina ng pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ng 2 doble si Mang Rico sa inutang na pera. Nakaahon ang mag-ina sa kahirapan. Mula noon ay namuhay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyan ng tulong ng maawain at matulunging mag-ina, lalo na si Edwin.